And then, kawawa yun nandun sa EDSA, pumunta galing probinsya. O, paano na? You have to be with them. You feel the people. And that's leadership. Hindi yung leadership na kunwari, I'm sorry, pero ganun ang dating eh. Ewan ko ba sa inyo, kung magagaling kayo, sige, bahala kayo sa buhay nyo. Nagsasabi lang ako ng ano, kaya nga di dumadami. Kaya ano eh, kasi nga, nagasgas ng gusto ng mga tao. Tapos nagagalit kayo sa akin kung kunyaring nagre-real talk ako. Eh, totoo naman eh. Nagre-real talk lang ako. Rally-rally kayo, paano? Pa magpapasko. Eh ako simple lang eh, magpasko muna kayong lahat. Ayoko munang sumali sa mga ganyan, sa mga rally, magpasko muna. Kasi yun yung, sa tingin ko, tama. Bigyan ko ng halaga yung pagka-Kristiyano ng mga tao. Yung mga Muslim natin kapatid, siyempre kakain din yung mga yan eh. Mag-celebrate din sila in their own way. Depende sa kanilang religious belief. Pero yung parang dating eh, dinidikta mo na, dito kayo, kinakailangan na mag-rally tayo. I don't see it na, na practical, reasonable. Kasi kung mahirapan ng isa, mahirapan na lahat. We are fighting for the same cause eh. Why is it that some people will enjoy and then others will rot? Diba? Sa academy kasi, pagka ganyan, nagagalit yung mga kadete. Mag-i-enjoy ang isang kumpanya o dalawang kumpanya, isang batalyon, samantalang the rest of the corps rating. No? Mas maganda, rating na lang yung buong corps kasi pare-pares naman kayo equal and then wala namang enjoying. Diba? Kaya nga nung plebo, pagka sinasabi, because Mr. Enrique is very relaxed. Mr. Enrique wants to enjoy. Lahat kayo mag-suffer. Yung ganun ba? Kasi ang training sa mindset ng academy noon, pagka nahirapan ng isa, damahin mo para lahat tayo intindihan natin. We appreciate yung once upon a time, mga PMAer, we appreciate yung pinagdaanan natin. Pero habang tumataas kasi sa rangko, yung rangko pumupunta sa ulo. Let me remind you mga kakabalyero and pati ng mga MUP na retired. Meron kasing mga pumasok sa akin na mga feedback, no. Pati mga kaklase ko nagagalit nga sa akin mga negative, no. You know, hindi ito tungkol sa akin, no, mamista, no? Hindi sa akin to, hindi tungkol sa akin. Ang pinag-usapan dito, yung future ng bansa natin. Aanin ko yung maging member ng klase, 192 tayo, or more, kasi may mga associate member tayo. Ay lost track kung ilan tayo lahat. Hindi naman umaten ng mga meetings Kasi alam niyo kung ba't hindi umaten ng meeting? Kasi ayaw ko ma-compromise. Hindi niyo alam yan, ano? Ang tingin nyo, hindi ako ma-attend na meeting kasi shabby ako. Hindi ako ma-attend na mga reunion natin because I am one person less sa mga ginagastos ninyo na ewan ko kung saan nyo kinuha. Kung sa kaban ng bayan nyo kinuha, negative ako doon, ayaw ko. And ayoko, natatanggapin ko yon. Kaya kung magbigay kayo ng golf equipment, magbigay kayo ng mga libreng t-shirt, libreng kung ano man, para sa klase, ayoko nang halukayin kung saan galing. Mag-aaway lang tayo. Kaya better, wag na lang ako pumunta. Yun yung punto ko. Para wala akong pananagutan sa taong bayan. No? Pero yung iba kasi sa inyo, nakikinig sa naratibo ng putang aragis na administrasyon na to. Sasabihin nyo, nagmumura ko. Ano ngayon ko nagmumura ko? Hindi ako desente, no? Pero yung puso ko para sa taong bayan. This is not about me. This is about the future of this country. This is about the Filipino people. I don't care kunyari 192 na misa, hindi naman lahat
kalahati lang naman eh. I don't care, kunyari, maraming mistako ang ayaw sa akin, ayaw sa style ko. I don't give a shit kung ano. Eh bakit? Tumatakbo ba ako ng Barangay 83? Barangay Matikas? Hindi. Ang akin, gusto kong ituwid yung mali na nakikita. Kino-call out ko yung mali. At habang may nakikita na taong bayan na galit, and I am part of that taong bayan, nang pagka nakikita na tinatrample on yung konstitusyon natin, no? Ginagago na tayo, ninanakawan tayo big time. Hindi nga ma-explain yung ginto, hindi nga ma-explain yung PhilHealth, zero budget. Nag-transfer pa ng 90 billion, buti nahabol yung 30. Yung 60 billion na ilipat. Tanong, naibalik ba? Tapos si zero budget nyo, gumanti sila. Kasi umangal yung PhilHealth. Ginantihan, naging zero budget. Samantalang yung mga AKAP, yung mga ayuda, may budget. Sila may budget. Alam nyo, itong Congress, kahit saan nyo daanin, napakawalang niya. Kahit they are trying to paint a picture na mabait sila, no? Na makatao, it is the opposite. Mga demonyo ang Congress. Kitang-kita sa kilos nila eh. Contempt, kaliwa kanan. Resource speaker ka, contempt ka. So, mga bok, nakakahiya nga eh. Kung gusto niyo expel ako sa klase, expel niyo ako. Okay lang sa akin. I don't need the class approval. 192 kayo. Eh ilan nga lang dyan yung maingay eh, na may pride. Yung rangko umabot sa ulo. No? Isipin nyo, mahiya kayo. Magpe-pensyon kayo. Yung nagbibigay ng pensyon ninyo, hindi naman yung mga politiko. Kumakayod na taong bayan na nagbibigay ng pensyon ninyo. And here you are. Kailangan ng taong bayan nung tumayo kayo. And what are you doing? Iwas pusoy. Nihintayin nyo kung sino mananalo. Wala kayong kamoral-moral na uprightness eh. Hihintayin nyo kung sino manalo, tsaka doon kayo lilitaw. Anong klaseng tao yun? Oportunista. Hindi kayo makadecide kasi may mista tayo sa gobyerno. Pwede ba isipin nyo yung kayo may mista ka sa gobyerno, kayo wala, isipin nyo yung tama. Tama ba yung ninanakawan tayo? Tama ba yung may nagdodroga sa Malacanang? Tama ba yung mga kilos ng mga tao, Malacanang and around Malacanang o mga supporters sa Malacanang? Tama ba yung abuso sa power? Tama ba yung nagko-contempt kaliwa kanan na yung mga convicted at saka well-known na mga CPP, NP, NDF, na mga congressmen, makabayan black, sila pa yung nagdidikta ngayon kung paano yung tragis kayo. Tama ba yung ipipilit yung kaso sa mga Duterte, sa mga kala Badoy, kala Eric, sa SMNI, kay Buloy, without due process? Putragis, ano nangyari sa bansa natin? And here you are, you're silent. And porke ako ang ini-issue ninyo, nakikisakay kayo sa naratibo ng Malacanang, ako pa yung masama ngayon. Ay nako, bahala kayo sa buhay nyo. I don't need your approval because what is important to me, I have the support of millions ng mga Pilipino. Ngayon, i-challenge nyo million. Oo, sige, hintayin nyo. When we proclaim, when we stand up and finish this stupid senaryo na nangyayari sa bansa natin, hindi pwedeng pabayaan ng taong bayan. Article 2, Section 1 ng Constitution, nandoon lahat. Sa mga nagbabalak palitan yung Constitution, I say no. I say no. Kasi hindi nyo pwede basta palitan yung Constitution. Basahin nyo na muna. At doon nyo sabihin nyo sa akin kung ano yung mali. Basahin nyo na muna. Ilagay nyo sa puso nyo. Ako lahat na sinasabi ko, nagsasalita ako, pinagbabasehan ko, Constitution We the sovereign Filipino people, ever since nagsalita ako. Meron tayong Constitution, yun yung ipatupad natin. Meron tayong aayusin sa Constitution, yun ang akin. Ayusin natin yung mga mali. Pero as far as we
are in right now, yung Constitution natin, it should stay, it will hold. Hindi ako naniniwala na yung panukala ng iba na i-abolish yung Constitution. Constitution lang yan ng mga mayaman. Paano naging Constitution ng mayaman yan? Nakalagay nga, we the sovereign Filipino people. Basahin yung preamble. Basahin yung Declaration of Principles. Nandun lahat eh. Life, liberty, property, all power, all authority emanates from the Filipino people. All government authority, ek na yan. Nandun lahat sa Constitution. Basahin nyo. Kung meron man mali, it is in the interpretation at saka dun sa implementation. Ginago eh. Naging legal ang nakawan eh. Yung akap na yan. So, ang kinakailangan natin, mag-revgov tayo, ayusin natin lahat. Ayusin. Hindi na pwede yung Mr. Nice Guy. Hindi na, please, hindi pwede. Ginago na tayo ng mga politiko. Ang pinangahawakan lang ng taong bayan ay yung konstitusyon. Tapos nun, you will trash it. No. I say no. We will abide by the Constitution. We will implement the Constitution. We will amend the Constitution when we see there is something to amend, when we see something na dapat baguhin and improve on it. Hindi pwedeng kada revolusyon, palit Constitution. Putragis tayo mga Pilipino. There's got to be a working formula, a framework of order. And I see yung 1987 Constitution natin is enough to begin with. Kung magkaroon man tayo ng revolusyon, kung magkaroon man tayo ng uprising ng mga tao, doon tayo magsimula sa Constitution. Doon sa mga nagsasabi na baguhin, palitan yung Constitution, sa ibang bansa kayo. Mag-declare ako ng isang bansa na para sa inyo. Republic of what? Anong bansa yan? Doon kayo. Republic of Bangag, doon kayo. Republic of Corrupt, doon kayo. Sama-sama kayong lahat doon. Doon kayo lalagay lahat. Utang, hanip kayo. Hindi okay sa inyo yung magmura ako. Okay, sige. I know, nagmumura talaga ako eh. Magpapakadesente ko? Hindi. Alam nyo kung ba't ako nagmumura? Kasi tarantado talaga yung dapat murahin. Sobra, sukdulan na mga walang niya kayo. Pinagkatiwalaan kayo ng taong bayan. Public office is a public trust. Pinagkatiwalaan kayo. Anong ginawa nyo? Inabuso nyo ang tao. Ngayon, mali pa yung tao. Ngayon, anong kayo? Hibang na hibang kayo sa kapangyarihan ninyo as if wala nang katapusan yung kapangyarihan nyo. Mga loko-loko, pinahiram lang namin sa inyo yan. True power lies with the Filipino people and we will show to you what that power is. Hintayin lang kayo, tapos lang namin yung Pasko tsaka New Year eh. Wala nang sikreto. Ina-announce ko. No? We will show you the true power of the Filipino people. And I will stand for it. Si Metran, FGF, lahat kami. Yung mga alangan ni FGF, okay, sumali. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero kinakailangan ipakita, magsama-sama tayo, itayo natin, linisin natin ang Pilipinas, ayusin natin. We implement the Constitution. BBM, meron kang hanggang 25. Sinasabi ko, seryosohin mo. Hanggang December 25 as the President of the Republic na hinalal ng taong bayan. The Board of Directors kami yon. Hinalal yung Presidente ng Pilipinas. Nagalal kami ng Vice President. Kung sakasakaling ikaw, palitan ka namin, terminate ka namin, lalagay namin yung Vice President. Tatanungin ko lang si Vice President, kaya mo? O hindi mo kaya? Gusto mo? Ma'am? Gusto mo? Love you. Gusto mo? Kaya mo? So, supportahan ka namin with the power of the Filipino people. Hindi yung kung sino-sinong, putragis, may nagsasabi, akong tumayo. Wag na, ayokong tumayo. Lintsugan na yan. Ang daming problema, pamamanan nyo sa akin. Gusto nyo kong matake. Ilagay natin sa tama ang may mandato si BBM at si Inday. Ngayon si BBM, sinayang yung mandato. Yun yung reality. Yun yung real talk. Sinayang.
I'm trying to save you, BBM. I'm trying to save you. Sana magad. Sayang yung binigay sa'yo eh. Binaboy mo eh. Kamot-kamot ulo ka. Anong gagawin natin? Wala. Mariosep ka. Papabayan mo sa asawa o kaya kay Tamba. Hindi. Tumayo ka. Be presidentiable. Be presidential. Ay, nako. Meron ka hanggang 25, December. Yun yung ultimatum ng taong bayan sa'yo. Hanggang December 25, you talk to the people, you tell them you're going to submit yourself to a hair follicle drug test. Hindi pwedeng yung angas ka, angas presidente, angas mayabang, angas ka above the Filipino people. Hindi pwede yun. We, the sovereign Filipino people, magbasa ka ng konstitusyon, memorize mo. Tanungin ko sa iyo yan eh. Anak ng tokwa kayo, mga palpa kayo, mga wala kayo sa hulog, mga politiko. Pati kayong mga MUP na hindi makadesisyon. Isipin nyo, pensyon ninyo galing sa taong bayan. Kayod na kayod ang taong bayan. And here you are, enjoying the pension. Maglalabas kami ng decree na hindi pwede yan. Hindi pwede yan. So, you better choose a side. No? You pick a side. Kung gusto nyo dyan kay BBM, dyan kayo. The middle ground is taong bayan. The middle ground is taong bayan. Yung Constitution. Yun yung middle ground. No-brainer. No? Pag kayong taong bayan ang tumayo, you pick a side. Taong bayan ba kayo? O dito kayo sa side ng Marcos? O dito kayo sa side ng Duterte? Kung dito kayo sa side ng Duterte, walang problema. Kasi yung Duterte, nasa Constitution na siya yung successor. Oh, walang problema eh. Pero kung nag-pick kayo sa side ni BBM, you're choosing the side of drugs, communist, plunderer, abuso sa power, violators ng Constitution. Doon kayo. You better defend him to the death. Diba? Because the people rising up will be in the millions. And you better defend what you believe in. Kasi kami, we will defend what we believe in, the Filipino people. Di pwede yung astang mga, tayo, astang Jurassic tayo. Masyado tayong okay, yung inaano ko. Kaya, yung nagsabi sa akin, mga bok, hindi, may mga nahihiya na mga mista, natatakot, baka sabihin, shabby sila. Bok, wag nyo nang pagkasayan ng panahon. Wag nyo na akong pagkasayan ng panahon. As far as I'm concerned, yung klase, okay lang sa akin, i-expel nyo ko sa klase. The end is not my class. Class 83 is just class 83. Once upon a time, we were cadets. You rose through the ranks, yung iba sa inyo sobrang pride, yung iba sa inyo sobrang entitled, yung iba sa inyo corrupted. Hindi lahat. Yung iba sa inyo tahimik, natatakot, nahihiya. Yung iba sa inyo kilala ko. Alam nyo kung saan ako nagte-take off. Pero yung siraan nyo ko na siraan, di ko naman kayo sinisiraan Bakit nyo ko pinipersonal? Ba't kayo nakikinig sa naratibo ng Malacanang? Well, anyway, okay lang yun kasi nakikilala ko kayo lalo And all the more ako nahihiya na maging miyembro ng klase. Kasi paano ko kayo tatawagin na kaibigan kung ganyan kayo? Walang kaibigan na ganyan. Nakatalikod ako na sisiraan nyo ako. Di ba? Mali kayo kung tutignan nyo kahit saan nyo daanin. Kasi hindi pwede kayo, and this goes for all PMAers and all MUP for that matter. Hindi pwede kayong walang paki Future ng bansa ito. Sinabotahe tayo. Inarantado tayo. Tama lang na magalit yung taong bayan because karapatan nilang magalit. Sila kumakayod. Kayo rin kumakayod kayo. Kinakaltasan kayo ng tax. Merong VAT, merong income tax. Kinakaltasan kayo at pumapasok lahat sa gobyerno. Ang koleksyon ng Republic of the Philippines is 4.5 trillion. A big percentage of that is probably coming
coming from yung mga BIR, mga customs, duties, etc., LTO. Pero meron nung portion galing sa income taxes ng tao. Kumakayod ang tao para suportahan ang gobyerno natin. They deserve the best service, government service. They can demand government service. Maayos, matino. Kaya ngayon, pagka ninanakawan tayo, yung simpleng droga, dumadami. Concern na sila, lalo OFW. Concern sila. Pag uwi nila, baka durugista na yung anak nila. O na-rape na. O yung asawa nila, bangag-bangag na. O ng babae na. Sira yung pamilya. Yun yung takot ng OFW. They deserve the best treatment, the best government service, the best output. Because binubuhay nila yung bansa natin. Ano, okay lang yun nakaawan tayo? Okay lang na may komunista sa gobyerno? Okay lang ba na inaabuso tayo? Binabastos yung konstitusyon natin? Sa akin, di okay yun. That's why we have to stand up. Now, kung meron tayong differences, manigas kayo. Wala akong pakialam sa inyo eh. Hindi namin kailangan ang mga tao na sobrang taas, ang antas na yumabang na or baka nakinabang sa pagnanakaw once upon a time in their lives na they got away with it. So ngayon, pumipensyon na lang. Hindi namin kailangan ng mga ganong taong. Kailangan namin ay isang totoong Pilipino. Yun. That will count. Dun sa madaming Pilipino na gustong ayusin tong bansa na to. Ay, nako. Well, anyway, with or without the MUP, with or without the armed forces or the PNP, the Filipino people will stand up all together. Iba-ibang pinag-aralan, iba-ibang pinanggalingan, iba-iba yung religious na belief, iba-ibang probinsya, they will all stand up nationwide. That's how I want it to happen. Wala pang plano. Okay, mag-alala, mga Intel. Wala pang plano. wala pang plano. It will, alam yung mga ganyan, di naman pinaplano yan eh. Basta pagka may hudyat, yun na yun. Because yung awareness ng tao eh, nararamdaman nila eh. Nangako kayo ng bigas eh, na 20, ano ba ngayon? 50 pa rin, 60. Hindi pwede yung style ninyo na magnanakaw kayo tapos kayo pa ngayon yung galit. Sinisita kayo. Ini-snub nyo. Hindi pwede. That's why you have until December 25 BBM. Et al. Lahat kayo. Kasi yun yung parang inaasam-asam namin. If you still don't get it, no? Yun, kaya nakaset yan ng December 25 para iregalo ninyo sa taong bayan. Para may masmasan kayo. Magkaroon kayo ng konting respeto sa Diyos, kay Kristo, kay God Almighty, na He sent His only begotten Son. Sige, nagsakripisyo siya, magsakripisyo kayo. Aminin niyo yung mali niyo, and then, explain niyo yung pera. Yun lang naman hiningi namin eh. Let's move on tayo. You can last until the end of your term, hanggang 2028, we come out with our own elections, huwag niyong ipipilit yung impeachment ni Inday. Mali kayo doon. Madadali kayo. Madadali kayo. Masasara Congress, masasara Senado. Huwag ninyong ipipilit yung impeachment ni Inday. Huwag niyong ipipilit yung pagkulong kay Duterte, PRRD. Nililinaw ko, PRRD. Kay Bato, kay Bongo. Lahat ng mga tao na sinasabi niyong involved sa EJK. Tarantado kayo. Wala kayong kredibilidad. Babanatan niyo yung mga taong yon. Meron tayong right to due process. Ibang korte aasahan ninyo, ICC. Meron tayong sariling judicial system. Mga gago kayo. Tapos kayo, plunderer. Mga PI kayo, plunderer. You get away with it? No way. Tatayo kami, madadali kayo, sasara namin kayo. Akala niyo, bibiro ako? Hindi ako nagbibiro. Alam ko, maraming susunod sa akin eh. No? Maraming susunod sa akin.
Kahit isa lang ang sumama sa akin, si Metran, o kaya yung mga commander ko, o kaya yung FGF, okay lang, tatayo kami. Pero kung sumama ang taong bayan, lahat ng matitunong taong bayan, good luck sa inyo, bilang na araw nyo. We will bring back the death penalty and you will all be under arrest. Lilitisin namin kayo 1 linggo. And then lahat ng guilty, hindi maka-explain ng salin sa actual assets ninyo to the third consanguinity, katay kayo. Death penalty. At hindi kayo basta-basta papatayin. Ipapipilayan namin ang Pilipino para sampalin kayo. Sampalin kayo. Kung tangatawin kayo, kung bambuhin kayo, para pagsisihan ninyo yung pagnanakaw ninyong ginawa. Tumawid kayo, hindi pwedeng may katwiran kayo eh. Kasi nagnakaw kayo sa bansa eh. Ninakawan nyo taong bayan. Ang pinaka-guilt ninyo is hindi per se yung pagnanakaw. Ha? Ang pagkakamali ninyo, pinagkatiwalaan kayo ng taong bayan. Binoto kayo. Inabuso nyo. Yun yung sobrang mali. Because when people entrust their vote to you, binoto kayo, they gave you their power. Sila yung may-ari ng bahay. Ginawa kang caretaker. Tapos nun, sisirain mo yung tiwala na yon. Eh walang kapatawaran yon. Umanis, busy yung may-ari ng bahay, caretaker ka. Anong ginawa mo? Kung anong kinuha mo doon sa bahay, binenta mo ng binenta, o pinagkakitaan mo. Sinira mo yung tiwala. That's why the owner of the house can go back to you at malasing ka. Hindi lang sesante abutin mo. So hanggang December 25, what are we waiting for? December 25, so that it will be your Christmas gift to us. And it will be your pagsisisi na inaamin nyo, nagkamali kayo, sige, explain niyo kung nasaan yung pera. I want a detailed explanation. Saan pumunta yung ginto? Saan pumunta yung PhilHealth? Saan pumunta yung lahat? Marlica Fund, BBM. Wag na wag mong pipirmahan into law yung 2025 budget. Kasi, pagka tumayo yung taong bayan, ire-rescind namin yan eh. We will revert to the 2020 budget. 4 trillion. Doon lang tayo. Na, yung 1 trillion na mapupunta pa sa armed forces, animal kayo. Non-negotiable yon. Non-negotiable yon. Ang punto ko, gusto nyong depensahan kayo ng armed forces ninyo. 180,000 na lang. Dapat yan 300,000. 100,000 sa Air Force, 100,000 sa Navy, 100,000 sa Ground Force, and probably 50,000 sa Marines, no? Wala naman tayong beach landing na kinakailangan. Anyway, basta 300,000. Dapat ganun yung strength ng armed forces. And then all reservists na. Well-trained reservists. You expect people, young men and women to defend you. Pero yung budget na 70 billion, ha? Ikakaltas, binanatan nyo pa ng 35 billion. Walang niya kayo. 35 billion. Ilang taon nagmamakaawa ang armed forces? May 30 taon na. 30 years na. Mga walang niya kayo. And then inaasahan yung i-depend kayo ng armed forces. Kami, taong bayan, ha? Mahal namin yung armed forces. Tsaka yung PNP. Binaboy nyo eh. Binababoy nyo. We will take command of the armed forces and the PNP. Sinasabi ko na. Kaya kayo mga AFP tsaka PNP, you better pick a side. Taong bayan o yung bangag o yung mga plunderer o yung komunista. Kung diyan kayo, you defend them to the death. Because kami, taong bayan,